Magandang umaga, Dr. Molina. Magandang umaga naman. I just wanna take this opportunity na i-correct yon na hindi ako ang nakatuklas niyan sa Mount Banahaw. Okay. Matagal na yang na-i-describe, nung siguro may 5 years na. Pero galing mo lang doon. So, ano naman yung mission mo doon sa Mount Banahaw? So, kasama ako sa isang grupo, ang actually nakadiskubre ng iba't ibang species ng Rafflesia sa Pilipinas, at least ang mga 8 species, ay si Dr. Julie Barcelona. So, kasama ko siya sa grupo. Ang aking layunin ay makakolekta ng maliit na piraso niyan eventually at gamitin sa anatomy at genetic studies. So, isa kasi sa amin... So, iuwi mo to sa Long Island University at pag-aaralan nyo sa laboratorio? Actually, gagawin namin siya sa St. Luke's. Meron kasi silang isang powerful na microscope doon. St. Luke's? Dito, medical center. Like the hospital? I see. So, may nakausap na ako doon na pwede nilang gawin yon, yung anatomy part niya. Maliit lang na piraso kasi may hinahanap kaming mga structures na nagko-contain sana ng genes for photosynthesis. So, pag sinabi yung photosynthesis, yan ang isang chemical na proseso para i-convert ng mga halaman ang sunlight, light energy, into sugars, into starches. So, ang mga halaman lang at ibang mga kaunting uri ng bakterya ang kaya nito. So, hinahanap namin to kasi ang Rafflesia, kakaiba yan dahil hindi yan ang typical na halaman. So, wala yang ugat, walang dahon, at isa siyang parasite. So, bukod pa sa malaki ang kanyang bulaklak, parasite din siya. So, anong ibig sabihin nun? Kasi yung parasite, it depends on others. Yes, exactly. Diba? So, katulad so, what does it depend on? So, meron din isang halaman na baging siya. Tawag sa kanya yung tropical grapevine. So, nabibilang siya sa pamilya ng grapes, ng ubas. Pero dito lang din siya hindi sa Pilipinas, kundi sa Southeast Asia, matatagpuan ang kanyang host. So doon lang siya tumutubo. So ito ang nagsosupply, itong baging na to ang nagsosupply ng nutrition sa Rafflesia. So bigla na lang uusbong itong malaking bulaklak. So parang ang kapal nga ng mukha niya kasi yun, uusbong na lang siya, ang laki-laki. So napaka-taxing din nito doon sa host niya. Kasi, so ito yung pinakamalaking bulaklak sa mundo, confirmed yun? Na, yung genus na Rafflesia, although sa Pilipinas, iba't iba ang sizes eh. Ang pinakamalaking species, meron kasing mga 28 species sa buong Southeast Asia. Sa Southeast Asia lang to? Wala sa Africa, wala sa South America? Wala, oo. Okay. Ang pinakamalaki na umaabot sa 3 feet in diameter ay matatagpuan, ganyan, more than half of my size, yeah. Matatagpuan sa Borneo. Pumapangalawa, hindi. Pumapangalawa ang isang species sa Mindanao. Sa Mindanao. Oo, ang Rafflesia schadenbergiana. Akala nga extinct na to eh. First time na discover to nung 1800s at lately lang na rediscover. So akala nila sabi extinct nga sa report, na. 2005, na rediscover sa Pilipinas. Yung schadenbergiana mas late pa yata than 2005. Although, before 2002, dalawa lang ang alam sa Pilipinas. Yung Manilana, which is in Makiling, tsaka yung Schadenbergiana. And then, dumating nga si Dr. Julie Barcelona, nag-fieldwork siya, at siya ngayon ang tinaguri ang Rafflesia lady dahil siya ang responsible sa pagdiskubre ng iba't ibang Rafflesia species sa Pilipinas. Okay, bakit mo inaaral to? Kasi bihira itong makita at hindi ito nakikita sa mga bouquet, hindi ito binibigay sa Valentine's tulad ng ibang bulaklak, no? So why would scientists like you be interested in this flower? Well, I was trained in botany by the late Leonard Go himself. At nung maakyat kami sa bundok at magkwekwentuhan kami, matagal na akong na-fascinate talaga sa kwento niya tungkol sa Rafflesia. So, bukod nga sa ito ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, parasite nga din siya. So, bihirang-bihira yun sa halaman na maging parasite kasi usually ang mga halaman, kaya nilang mag-produce ng sarili nilang pagkain. Unlike ang tao na dependent tayo sa ibang species, ang halaman kaya niya mag-produce ng sarili niyang pagkain. Pero ang Rafflesia hindi. Kaya kakaiba. Bukod pa dito, siya din ang tinatawag na corpse flower. Kasi amoy bangkay siya. Amoy bangkay? Oo. Nakakasuka yung amoy na yun. Oo, amoy bangkay. Although hindi naman
consistent yun. So pag bumukod ka, Parang bumukod rotting ka flesh. Siya, rotting flesh, exactly. Oo. So, pag bumukod ka siya, sa simula hindi. May panahon yan. So ang na-attract niya yung mga flies, mga langaw. So typical na associate natin mga flowers, di ba? Bees, butterflies. Tsaka mga langaw kasi napupunta talaga sa rotting flesh dahil sa amoy. Yes, so deceptive ang Rafflesia. Nire-replicate niya yung amoy para maka-attract ng langaw. At kinakain niya yun. Yung pollen, kinokolekta niya. Kinokolekta ng mga langaw. Yung pollen, tapos dadalhin din sa isa pang Rafflesia. So that's how it is propagates, ganyan. propagated. Pero sa wild lang, so far, hindi pa natin alam kung paano yan napopropagate or makukultivate sa isang garden. So isa ding magandang aspeto yung pag-aralan. Kasi maraming botanic garden sa buong mundo ang gustong mag-cultivate sana ng Rafflesia. So may commercial potential to. Tourist attraction Pero siya. sa ngayon, hindi mo ito makikita sa mga botanical garden. No, kasi walang nakakapag-cultivate sa kanya. Okay. So, mystery pa hanggang ngayon yun. So, hindi siya yung pwedeng kunin mo lang ang buto at itanim. Hindi So, yun ganon. din ang inaaral mo. Isang benefit nitong research is how to propagate it artificially in an artificial environment. Exactly. So that you don't have to go to Mount Banahaw or Mindanao to see this. You can just go to a garden. Okay. Yes. So, tourist attraction siya actually sa ibang bansa like Indonesia. In the wild. Yes. But you don't go to, let's say, yung typical So, ang setup nga nila sa ganoon, may mga farmers na nakatira sa edges ng forest, tapos pinangangalagaan talaga nila kung saan tumutubo ang Rafflesia. Once bumulaklak yon, i-alert nila ang local government office, which will alert tourists to go to that site. At babayaran nila ngayon yung farmers. So, kumikita din yung mga farmers. At the same time, napapangalagaan yung gubat na kung saan to tumutubo. So, sa maganda yung potential na to na ma-apply din sa Pilipinas. So, one day, maybe magkaroon din ng tourist attraction dito sa Pilipinas ng ating mga 10 Rafflesia and species. Counting, possibly more. So good luck on that mission and on your research. Thank you very much for your time. Dr. Jean Mayer Molina, Filipina biologist mula sa Long Island University sa Brooklyn, na sumadya sa Mount Banahaw para pag-aralan ng Rafflesia.